Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang babae? Isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay, mayroong isang aalab na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Sabi nila, ang mga marka sa ating balat ay kwento ng ating nakaraan. Paano kung ang isang minanang marka ay hindi lang isang alaala, kundi isang sumpa o isang basbas na magiging susi sa paglaya? Halina't pakinggan natin ang paglalakbay ni Dalisay. Dumidikit ang sahig ng alab by night sa bawat hakbang ni Dalisay. Isang pinaghalong amoy ng alak, pawis at murang pabango ang nakasasanay na niyang langhapin gabi-gabi. Ang ingay ng tugtugan at tawanan ng mga lasing na customer ay parang alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Unti-unting tinatangay ang mga pira-piraso ng kanyang sarili. "Miss, isa pa ngang beer dito!" Sigaw ng isang lalaking may mamulang mukha. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Dalisay. "Sige po, sir. Papunta na po." Sa bawat bote na kanyang inihahatid, sa bawat basong kanyang pinupunasan, pakiramdam niya ay hindi siya si Dalisay magdiwang. Isa lamang siyang anino na gumagalaw sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng bar. Isang aninong walang pangalan, walang mukha, at walang boses. Ito ang presyo ng pangarap niya para kay Sinag. Ang bawat gabi ng pagtitiis ay katumbas ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang nakababatang kapatid. Nang ilapag niya ang bote ng beer sa mesa ng lalaki, bigla nitong hinawakan ang kanyang braso. "Ang ganda mo naman, miss. Bago ka lang ba dito?" Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at dahan-dahang binawi ang kanyang braso. "Matagal na rin po, sir. Sige po, maiwan ko na po kayo." Mabilis siyang tumalikod, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sanay na siya. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Hindi ibig sabihin ay hindi na nakakabastos. Ngunit ang gabing iyon ay may dalang ibang uri ng kaba. Biglang humina ang malakas na tugtugan. Ang masiglang tawanan ay napalitan ng mga mahihinang bulungan. Isang malamig na hangin ang tila umihip sa loob ng bar. Kahit na sarado ang lahat ng pinto, alam na ni Dalisay kung sino ang dumating. Hindi na niya kailangang lumingon. Pumasok si Police Major Dante Lagim. Matikas ang kanyang tindig sa suot niyang polo shirt, ngunit ang anino na dala ng kanyang presensya ay mas madilim pa kaysa sa uniforme niya. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya, puno ng paggalang na may bahid ng takot. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang lugar. At sa isang banda, marahil ay totoo iyon. Ang kanyang mga mata ay parang agilang naghahanap ng bibiktimahin. At nang dumapo ang mga ito kay Dalisay, naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Lumapit ito sa counter, kung saan nagpupunas ng mga baso si Dalisay. Hindi ito umorder. Nakatitig lang ito sa kanya. "Magandang gabi, Dalisay." Bati nito. Ang boses ay malalim at tila may langis na dumudulas sa kanyang pandinig. "Major," sagot niya. Hindi tumitingin sa mga mata nito. Itinuon niya ang pansin sa basong hawak. Pinupunasan ito ng paulit-ulit kahit natuyo na. "Mukhang pagod ka," sabi ni Lagim. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi sumagot si Dalisay. Ano ang sasabihin niya? Na ang pagod niya ay dahil sa mga gabing tulad nito, sa mga taong tulad niya. Bigla, lumakad si Lagim papunta sa likod ng counter, dahan-dahan, na tila isang mandaragit na papalapit sa kanyang huli. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Ang ibang staff ay nagkunwaring abala. Natrap si Dalisay sa pagitan ng lababo at ng matipunong katawan ni Major Lagim. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Alam mo, may mga bagay na kahit anong tago mo, lumalabas pa rin. Bulong nito. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa tela ng kanyang uniforme sa mismong balikat kung saan nakatago ang minana niyang tattoo. Isang iginuhit na bulaklak ng sampagita na may kakaibang disenyo sa mga dahon nito.
Napaatras si Dalisay ngunit wala na siyang maatrasan. "Major, ano po ang kailangan ninyo?" Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Lagim. "Wala naman. Namamangha lang ako sa mga bulaklak na tumutubo sa hindi inaasahang lugar. Unique, katulad ng sayo." Ang tingin nito ay matalim. Puno ng kahulugang hindi niya maintindihan, pero sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Sa isang sulok ng bar, sa ilalim ng dilim, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid. Si Kael Alpas. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa entablado o sa bote ng alak sa kanyang harapan. Nakatuon ito sa eksena sa counter. Ang kanyang panga ay nagtagis. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga at ang kapangyarihan sa bawat kilos ng pulis. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang sumigaw. Pero pinigilan siya ng sarili niyang mga multo. Umalis si Lagim sa likod ng counter kasing bilis ng pagdating niya. Bago ito tuluyang lumabas ng bar, lumingon ito muli kay Dalisay na nakatulala pa rin at nanginginig. Isang huling bulong ang binitawan niya, sapat lang para marinig niya. "Mag-ingat ka, Dalisay, lalo na sa mga bagay na itinatago mo." Ang bawat hakbang ni Dalisay palayo sa Alab by Night ay isang pagtakas. Ang mga salita ni Major Lagim ay parang lason na kumakalat sa kanyang isipan, malamig at mapanganib. Bawat anino sa eskinita ay tila may anyo ng isang nagbabantang panganib at bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang bag. Ang tanging yaman niya sa loob ay ang kakarampot na kinita sa gabing iyon at ang pabaong tinapay para kay Sinag. Ang mundo sa labas ng bar ay kasing sama, kung hindi man mas masahol pa. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang munting inuupahang kwarto sa Barangay Silangan, may isang liwanag na tumatanglaw sa kanyang dinaraanan. Isang liwanag na hindi nagmumula sa mga ilaw poste. Nang marahan niyang buksan ang pinto, ang lahat ng takot at pagod na kanyang naramdaman ay tila bula na naglaho. Doon, sa kanilang manipis na banig sa sahig, ay mahimbing na natutulog si Sinag. Ang kapatid niyang 8 taong gulang. Ang kanyang hininga ay payapa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na, tila may hawak na pangarap. Siya ang dahilan. Ang kanyang sagot sa tanong na, "Bakit mo ito ginagawa?" Maingat na isinara ni Dalisay ang pinto at naupo sa tabi ng kapatid. Hinawi niya ang buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa bawat pagod niya, sa bawat insulto, sa bawat takot, ang payapang mukha ni Sinag ang kanyang gantimpala. Inilabas niya ang tinapay mula sa kanyang bag at inilagay iyon sa tabi ng unan nito para iyon ang una nitong makita sa paggising. Tumayo siya at humarap sa basag na salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit. Inilalantad ang balikat kung saan naroon ang marka. Ang sampagita. Hindi ito ordinaryong bulaklak. Ang mga dahon nito ay tila isinulat sa sinaunang alpabeto, paikot sa mga talulot. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapong matagal nang lumipas sa kanilang probinsya sa Payapa. Nakatayo ang kanyang ama sa kanilang bakuran. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan ay sariwa sa hangin. Hawak nito ang kanyang munting kamay. "Itay, bakit po ako may ganito?" Tanong ng batang si Dalisay. Habang hinihimas ang bagong tatak na marka sa kanyang balat, ngumiti ang kanyang ama, isang nangiting may lungkot ngunit puno ng pagmamahal. Hinaplos nito ang kanyang buhok. "Itong marka, anak, ito ang mag-iingat sa'yo. Tandaan mo, ikaw ay Dalisay. Manatili kang Dalisay kahit anong putik ang ihasik sa'yo ng mundo. At ang bulaklak na ito, ang iyong magiging kalasag. Huwag mong kalimutan yan." Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang maramdaman niyang may gumalaw sa kanyang likuran. "Ate?" Ang inaantok na boses ni Sinag ay musika sa kanyang pandinig. Lumingon siya. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi.
Gising ka na pala, bunso, sabi niya. Lumalapit dito. May pasalubong si ate sa'yo. Nakita ni Sinag ang tinapay at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ngunit bago niya ito kunin, tiningnan niya ang kanyang ate. Nakita nito ang nakalabas na balikat ni Dalisay, ang markang nakalantad sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang bombilya. Lumapit si Sinag. Ang mga mata ay nakapako sa tattoo. Marahan niyang hinawakan ito gamit ang kanyang maliit na daliri na tila ba isa itong mamahaling bagay na madaling mabasag. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Ate, bulong nito, bakit may malungkot na bulaklak sa balikat mo? Ang tanong ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Dalisay. Malungkot na bulaklak. Sa lahat ng pagkakataon, ngayon lang niya napagtanto. Oo nga, kahit gaano pa kaganda, ang pagkakaguhit, ang kanyang sampagita ay may daladalang lungkot na kahit ang isang bata ay nakikita. Ang apartment ni Kael Alpas ay isang museo ng mga naudlot na pangarap. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro, ngunit ngayon ay nababalot na ng alikabok. Sa isang sulok, nakatambak ang mga luma at naninilaw na didyaryo. Ang mga headline ay sumisigaw ng mga istoryang minsan niyang sinubukang isulat. Mga kwento ng katiwalian, inhustisya at mga boses na pinatahimik. Ang tanging malinis na bagay sa kwartong iyon ay ang kanyang kamera na nakapatong sa mesa. Ang lente nito ay parang isang matang laging gising. Laging handang kumuha ng katotohanan. Ngunit matagal nang hindi iyon nasisilayan ng liwanag sa labas. Bumuhos siya ng isa pang baso ng alak. Ito na ang kanyang naging kanlungan. Ang bawat lagok ay isang paraan upang ibaon ang alaala ng apoy, ng sigawan, at ng mukha ng kanyang mentor, si Mang Tony, na unti-unting nawalan ng buhay sa kanyang mga bisig. Ang gabing iyon ang pumatay hindi lang sa isang batikang mamamahayag, kundi pati na rin sa idealismo ng isang batang Kyle. Ang Alab by Night ang kanyang purgatorio. Pumupunta siya roon hindi para magsaya, kundi para magparusa sa sarili. Pinapanood niya ang kasamaan na namamayani sa lugar na yon, ang mga transaksyon sa ilalim ng mesa, ang pang-aabuso ng mga may kapangyarihan, at wala siyang ginagawa. Isang paalala sa kanyang sarili na isa siyang duwag, na minsan siyang lumaban at natalo. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang bagay na naiiba. Isang dalaga. Si Dalisay, sa unang tingin, para lang siyang isa sa mga anino sa bar. Tahimik, mabilis kumilos, at may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, may nakita siyang kakaiba sa dalaga. Isang tibay na hindi nababali, isang dignidad na hindi kayang durugin. Kahit pa itinutulak, kahit pa binabastos, nananatili itong buo. Nakita niya ang lahat. Ang paraan ng pag-iwas nito sa mga kamay na gumagapang, ang pilit na pagtawa sa mga bastos na biro, at higit sa lahat, ang takot na kumikislap sa mga mata nito sa tuwing papasok sa pinto si Major Dante Lagim. Ang pangalang iyon, Dante Lagim, parang asidong tumutunaw sa kanyang sikmura. Ang pangalang iyon ang nasa likod ng lahat ng kanyang bangungot. Nang gabing iyon, naramdaman niya ang pamilyar na galit na kumukulo sa kanyang dugo habang pinapanood niya si Lagim na i-corner si Dalisay sa counter. Ang pagmamayabang, ang pagpapakita ng kapangyarihan. Bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumayo at gawin ang isang bagay. Ngunit ang alaala ni Mang Tony, ang banta sa kanyang sariling buhay, ang humila sa kanya pabalik sa upuan. Huwag kang makialam, Kael. Bulong niya sa sarili. Hindi mo nalaban to. Ngunit hindi palaging sumusunod ang puso sa utos ng isip. Ilang sandali matapos umalis si Lagim, isang customer na halatang nalasing na ng husto ang sumunod kay Dalisay habang papunta ito sa kusina. Hinablot nito ang baywang ng dalaga.
Miss, saglit lang naman. Halika, sayaw tayo, sabi ng lalaki. Ang boses ay malagkit. Sir, bitawan niyo po ako. May trabaho pa po ako. Pakiusap ni Dalisay, sinusubukang kumawala. Isang bagay sa loob ni Kael ang pumitik. Bago pa niya mapigilan ang sarili, nakatayo na siya. Ang upuan ay gumawa ng malakas na kalabog sa sahig. Sa 3 malalaking hakbang, nasa pagitan na siya ni Dalisay at ng lalaki. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng babala. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa kanyang gilid. Natigilan ng lalaki. Nakita niya ang panganib sa mga mata ni Kael. Dahan-dahan nitong binitawan si Dalisay at itinaas ang mga kamay. Easy lang pare. Nagbibiro lang. Umalis ito pabalik sa kanyang mesa na parang basang sisiw. Huminga ng malalim si Dalisay. Halatang nagulat sa nangyari. Tumingin siya kay Kael, isang nagtatakang tingin ang nasa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa sandaling iyon. Si Major Lagim. Hindi pa pala ito tuluyang nakaalis. Nakatayo ito malapit sa pintuan, nakahalukip-kip, at pinapanood ang buong eksena na may malamig na ngisi sa kanyang mga labi. Lumakad ito pabalik palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa harapan ni Kael. Mas matangkad ito ng ilang pulgada. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa mukha ni Kael hanggang sa mga kamao nitong nanatiling nakakuyom. May problema ba dito? Tanong ni Lagim. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Wala, Major. Aayusin ko na. Mabilis na sabi ng bouncer ng bar na papalapit. Itinaas ni Lagim ang kanyang kamay para patigilin ito. Ang kanyang mga mata ay hindi inalis kay Kael. Tinitigan niya ito ng matagal na tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Teka, sabi ni Lagim. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Pamilyar ang mukha mo, kaibigan. Naramdaman ni Kael ang pagbilis ng kanyang pulso. Ilang taon na ang nakalipas. Nag-iba na ang kanyang hitsura. May balbas na siya, mas payat, at ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na abo. Ngunit ang takot na makilala ay biglang bumalik. Hindi umimik si Kael. Alam niyang anumang salita na lumabas sa kanyang bibig ay maaaring maging mitya ng mas malaking gulo. Ngumisi si Lagim, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang payo lang. Lumapit pa ito. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Huwag kang maghanap ng gulo sa lugar na hindi sayo. Baka may makita kang hindi mo magugustuhan. Ang banta ay malinaw. Isang babala na hindi lang para sa gabing iyon, kundi isang paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Tumalikod si Lagim at naglakad palabas ng bar. Sa pagkakataong ito, tuluyan na itong nawala sa dilim. Naiwan si Kael na nakatayo roon. Ang kanyang katawan ay naninigas. Narinig niya ang mahinang bulong ni Dalisay. Salamat, sabi nito. Bago mabilis na tumalikod at pumasok sa kusina, na tila takot na makitang kasama niya. Pinanood siya ni Kael na maglaho sa swing door. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mas malalim na pakiramdam, pagsisisi. Dapat ay hindi siya nakialam. Hindi dahil sa takot niya kay Lagim, kundi dahil alam niyang ang ginawa niya ay hindi pagtulong. Sa mundong ito, ang pagpapakita ng anumang uri ng koneksyon, anumang uri ng pagtatanggol, ay parang paglalagay ng target sa likod ng isang tao. At sa ginawa niya, kakalagay niya lang ng malaking target sa likod ni Dalisay. Kinuha niya ang kanyang jacket, nag-iwan ng ilang pirasong pera sa mesa na higit pa sa sapat para sa kanyang ininom, at mabilis na lumabas ng bar. Ang sariwang hangin ng gabi ay parang sampal sa kanyang mukha. Ginigising siya sa katotohanan ng kanyang pagkakamali. Sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw poste, nakita niya si Dalisay na naglalakad ng mabilis. Ang ulo ay nakayuko.
Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang dalaga ay hindi lang biktima ng isang lasing na customer. Naging biktima na rin ito ng kanyang padalos-dalos na kabayanihan. Tanga, bulong niya sa sarili, habang sinusundan ng tingin ang papalayong anino ni Dalisay. Tanga ka, Kael. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ulit ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ang pagnanais na protektahan ng isang tao. At kasabay noon, ang takot na baka sa pagsubok niyang gawin iyon ay siya pa mismo ang maging dahilan ng kapahamakan nito. Pagpasok ni Dalisay sa kusina, sumandal siya sa malamig na pader, hinahabol ang kanyang hininga. Ang pasasalamat na dapat niyang sabihin kay Kael ay natabunan ng mas malakas na emosyon, takot. Ang tingin ni Major Lagim ay parang apoy na pumasok sa kanyang balat. Alam niya na ang ginawang pakikialam ng estranghero ay may katapat na kabayaran. At alam niyang siya ang pagbabayarin. Hindi siya nagkamali. Ilang minuto pa lang ang lumipas, pumasok ang manager ng bar, si Mang Rico, isang lalaking may malagkit na ngiti at mga matang laging umiiwas, tumingin ng diretsyo. Dalisay, tawag nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Mag-usap tayo? Sumunod siya sa maliit na opisina nito sa likod. Amoy luma at alak ang silid. Ano itong nabalitaan ko na gumagawa ka ng eksena sa labas? Simula ni Mang Rico habang nagkukunwaring may inaayos na mga resibo. Hindi po ako, sir. Yung customer po. Wala akong pakialam sa customer. Putol nito. Ang ayoko sa lahat ay yung empleyadong nagdadala ng gulo dito. Alam mo naman kung sino ang nagbabantay sa lugar na to. Ayaw ni Major ng gulo. Pero wala po akong ginawa. Makinig ka, sabi nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Dalisay ang takot. Takot na ipinapasa lang sa kanya. Dahil sa'yo, uminit ang ulo ng bisita natin. Kaya para matuto ka ng leksyon, bawas ang sahod mo para sa 1 linggo. At isang pagkakamali mo pa, Dalisay, sa labas ka na pupulutin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dalisay. Bawas ang sahod? Iyon ay katumbas ng bayad sa upa, ng pagkain nila ni Sinag, ng baon nito sa eskwela. Pero sir, hindi po makatarungan yan. Protesta niya. Ang boses ay nanginginig. Makatarungan. Tumawa si Mang Rico nang walang gana. Walang makatarungan sa mundong ito, Hija. Trabaho lang. Makakaalis ka na. Lumabas si Dalisay ng opisina na parang naglalakad sa hangin. Ang natitirang oras ng kanyang trabaho ay isang pahirap. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga katrabaho, ang mga bulungan na hindi niya marinig. Ngunit alam niyang tungkol sa kanya. Siya na ngayon ang minarkahan, siya ang problema. Nang matapos ang kanyang shift, nagmamadali siyang lumabas. Gusto na lang niyang makauwi at mayakap si Sinag. Ngunit sa kanyang paglabas, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Kael. Nakatayo ito sa ilalim ng ilaw poste. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Miss, sandali. Ano na naman? Malamig na sagot ni Dalisay, patuloy sa paglakad. Sumunod si Kael. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadyang, hindi sinasadya. Huminto si Dalisay at hinarap ito. Ang galit at desperasyon ay nagsasama sa kanyang boses. Sa tingin mo ba nakatulong ka? Ginawa mo lang na mas komplikado ang lahat. Alam ko, kaya eto, sabi ni Kael, at may inabot na ilang lukot na pera para sa'yo, pambawi sa gulo. Tinitigan ni Dalisay ang pera. Pagkatapos ay ang mukha ni Kael. Nakita niya ang awa sa mga mata nito. Awa. Iyon ang huling bagay na kailangan niya. Ang awa nito ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Sa isang iglap, hinablot niya ang pera.
at ibinato yon pabalik sa dibdib ni Kael. Kumalat ang mga papel na pera sa maruming semento. "Hindi ko kailangan ng pera mo," sigaw niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Ang awa mo, gulo lang ang dala sa akin. Layuan mo ako." Tumalikod siya at halos takbuhin ang daan pauwi. Iniwan si Kael na nakatulala, nakatingin sa perang nakakalat sa lupa. Habang naglalakad si Dalisay sa isang madilim na eskinita, isang shortcut na lagi niyang ginagamit, biglang may dalawang lalaki na humarang sa kanyang harapan. Hindi sila mukhang lasing. Ang kanilang mga kilos ay kalmado. Ang kanilang mga mata ay malamig. Napahinto si Dalisay. Ang puso niya ay kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi sila nagsalita. Tinitigan lang siya. Sinubukan niyang umatras, ngunit isa sa kanila ay humakbang. Sapat lang para manatili siyang hindi makagalaw. Walang hawak na patalim. Walang banta ng pagnanakaw. Mas nakakatakot iyon. Pagkatapos ng ilang segundong tila isang kawalang hanggan, nagsalita ang isa sa kanila. Ang boses ay walang emosyon, patag at direkta. "Pinapasabi ni Major," sabi nito, "na tumino ka raw." Pagkasabi noon, sabay silang tumalikod at naglakad palayo sa dilim na parang walang nangyari. Naiwan si Dalisay na nanginginig sa gitna ng eskinita. Ang babala ay hindi na isang bulong. Isa na itong sigaw. At ngayon, alam niyang hindi lang ang kanyang trabaho ang nasa panganib. Nakatayo pa rin si Kael sa lugar kung saan siya iniwan ni Dalisay, nakatingin sa perang nakakalat sa lupa. Ang bawat salitang sinabi nito ay tumagos sa kanya. Isang masakit na katotohanan na alam na niya bago pa man nito sabihin. Ang kanyang awa ay nagdala ng gulo. Ang kanyang kabayanihan ay isang sumpa. Pinulot niya ang bawat piraso ng pera. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Galit kay lagim, galit sa sistema, at higit sa lahat, galit sa sarili niyang kaduwagan na nagtago sa likod ng isang bote ng alak sa loob ng napakaraming taon. Hindi niya kayang iwanan na lang ang lahat sa ganito. Hindi na muli. Sa isang desisyon na hindi na niya pinag-isipan pa, sinimulan niyang lakarin ang daan na tinahak ni Dalisay. Hindi para kausapin ito, kundi para tiyakin na ligtas itong makakauwi. Pinanatili niya ang kanyang distansya, nagtatago sa mga anino, isang aninong tagapagmasid. Nakita niya ang eksena sa eskinita. Ang pagharang ng dalawang lalaki. Hindi niya narinig ang sinabi nila, ngunit hindi na niya kailangang marinig. Ang paninigas ng katawan ni Dalisay, ang takot sa bawat galaw nito pagkatapos, ay sapat ng sagot. Sinundan niya ito hanggang sa makarating ito sa isang lumang apartment building sa Barangay Silangan. Hinintay niya hanggang makita niyang umilaw ang isang bintana sa ikalawang palapag bago siya tuluyang umalis. Ngayong gabi, ligtas ang dalaga. Pero paano bukas? At sa susunod na araw, pag-uwi ni Kael sa kanyang apartment, hindi na siya dumiretso sa lalagyanan ng alak. Sa halip, binuksan niya ang isang lumang baul na matagal nang nakasara. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga gamit niya mula sa dati niyang buhay. Mga recorder, mga notebook na puno ng sulat, mga folder ng mga kasong hindi natapos, at ang kanyang press ID, Kael Alpas, investigative journalist. Hinaplos niya ang kanyang litrato sa ID. Ang lalaki sa larawan ay mas bata, puno ng sigasig, may ningning sa mga mata na matagal nang nawala. Ngayong gabi, naramdaman niya ang isang kislap ng dating apoy na yon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa kanyang mga contact. Lumampas sa mga pangalang matagal na niyang hindi tinatawagan. Huminto siya sa isang pangalan, Benjo. Si Benjo ay isa sa mga dati niyang source sa loob ng police force, isang desk officer na may utang na loob sa kanya. Nagdalawang isip siya. Ang pagtawag kay Benjo ay pagbukas ng pinto sa nakaraan na pilit niyang isinara. Ngunit ang imahe ni Dalisay na nanginginig sa takot sa eskinita ay nagtulak sa kanya.
Pinindot niya ang call button. Hello? Sagot ng isang inaantok na boses sa kabilang linya. Benjo? Si Kael to. Sabi niya, ang sarili niyang boses ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, Kael Alpas, buhay ka pa pala gago. Akala ko nilamon ka na ng lupa. Halos, mapait na sagot ni Kael. Kailangan ko ng pabor. Wala na ako sa beat, Kael. Papel na lang ang hawak ko. Anong maitutulong ko sa isang multo? Kailangan ko ng impormasyon, sabi ni Kael. Ang boses ay seryoso. Lahat ng mahahanap mo tungkol kay Police Major Dante Lagim. Isang mahabang katahimikan ulit. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong tensyon. Lagim? Halos pabulong na, sabi ni Benjo. Kael, huwag mong sabihing babanggain mo na naman ang pader na yan. Alam mo kung anong nangyari noon. Hindi ito para sa isang storya, Benjo. Personal to. Mas lalong delikado kung ganon, sagot ni Benjo. Mabigat ang anino niyan, Kael. Maraming natatakpan. Bakit ba? Tumingin si Kael sa bintana, sa madilim na syudad. May isang taong naipit at kasalanan ko. Huminga ng malalim si Benjo. Sige, titingnan ko kung anong kaya kong hukayin. Pero mag-ingat ka, Kael. May mga anino na kapag ginalaw mo, nanggugulat. Pagkatapos ng tawag, kinuha ni Kael ang kanyang kamera. Pinunasan niya ang lente. Isinuot ang strap sa kanyang leeg. Bumalik siya sa Alabay Night. Ngunit hindi na siya pumasok bilang isang customer na gustong magpakalunod sa alak. Pumuwesto siya sa kabilang kalye, sa dilim, sa loob ng kanyang kotse. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa entrance ng bar. Hindi na siya isang duwag na nagmamasid lang. Isa na siyang mangangaso, naghihintay. Ilang oras ang lumipas. Nakita niyang lumabas si Lagim, kasama ang dalawang lalaki na mukhang mga negosyanteng Tsino. May inabot na isang makapal na envelope si Lagim. Mabilis na itinaas ni Kael ang kanyang kamera. Click! Ang tunog ng shutter ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na piraso ng katotohanan ang nahuli. Hindi pa ito sapat, pero isang simula. Isang simula ng pagbabalik sa laban na minsan na niyang tinalikuran. Habang pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Si Benjo. Kael? Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalala at apurado. May nahanap ako, lumang file. May koneksyon si Lagim sa isang kaso sa isang probinsya. Isang maliit na lugar na tinatawag na Probinsya ng Payapa. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Kael. Probinsya ng Payapa, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kasawian. Ang lugar kung saan namatay si Mang Tony. Kael, makinig ka. Patuloy ni Benjo, ang boses ay naging mas mahina. Huwag mo nang ituloy to. Mas malalim ang hukay kaysa sa inaakala mo. Ang kasong yon, maraming namatay na aksidente. Ngunit hindi na nakikinig si Kael. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga sumunod na araw para kay Dalisay ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog. Sa trabaho, bawat kilos niya ay binabantayan. Si Mang Rico ay laging nakatingin sa kanya ng masama. Naghahanap ng kahit maliit na pagkakamali. Ang kanyang mga katrabaho ay umiiwas sa kanya na tila ang takot ay isang sakit na nakakahawa. Si Major Lagim ay hindi na nagpakita, ngunit ang kanyang presensya ay mas matindi pa kaysa dati. Ito'y isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang banta. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanilang maliit na aparador para magkaroon ng espasyo para sa mga gamit sa eskwela ni Sinag, isang bagay ang nahulog mula sa pinakatuktok. Isang maliit, kahoy na kahon na nababalot sa alikabok. Napakunot ang noo ni Dalisay. Hindi niya maalala kung kailan niya huling nakita ang kahon na yon.
Pag-aari iyon ng kanyang itay. Isa yon sa mga iilang bagay na nadala nila mula sa probinsya ng Payapa nang sila'y tumakas. Pinunasan niya ang alikabok at maingat na binuksan ang takip na may kalumaan na. Sa loob, naroon ang mga bagay na pamilyar sa kanya. Ang lumang rosaryo ng kanyang ina, ilang kupas na litrato nila noong mga bata pa sila, at ang paboritong panulat ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na ngayon lang niya napansin. Isang maliit na kwaderno na nababalot sa itim na katad. Kinuha niya ito. Ang mga pahina ay naninilaw at marupok na sa katagalan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan. Ang mga nakasulat ay tila mga code, mga maiikling parirala, at mga listahan ng pangalan. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga drawing. Paulit-ulit na iginuhit ng kanyang ama ang isang bulaklak ng sampagita. Ngunit sa bawat guhit, may kakaibang detalye. Ang mga dahon ay may mga linyang tila mga titik ng sinaunang baybayin. Sa isang pahina, iginuhit nito ang bulaklak sa tabi ng isang grupo ng mga taong magkakaakbay. Sa ilalim, may nakasulat, "Ang Kapatiran ng Payapa." Kapatiran ng Payapa. Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa kanya sa mga pira-pirasong alaala ng pagkabata. Mga lihim na pagpupulong sa kanilang bahay. Mga estrangherong bumubulong sa kanyang ama sa dilim. Ang salitang katarungan na madalas niyang marinig. Noong bata siya, akala niya ay mga kaibigan lang ito ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga pahina ay puno ng mga tala tungkol sa pang-aabuso ng mga may kapangyarihan sa kanilang probinsya, pagnanakaw ng lupa, pananakot, at mga misteryosong pagkawala. Ang kapatiran ay isang lihim na samahan ng mga ordinaryong mamamayan na naglalayong labanan ang mga ito sa tahimik na paraan. At doon, sa isang pahina sa bandang gitna, nakita niya ang isang drawing na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang perpektong replika ng tattoo sa kanyang balikat. Sa ilalim nito, isang sulat mula sa kanyang ama na para bang isinulat para sa kanya. "Dalisay, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay mahaba ng panahon ang lumipas. Ang markang ito sa iyong balat ay hindi lang isang palamuti. Ito ang aming simbolo. Simbolo ng pag-asa. Simbolo ng paglaban. Tandaan mo, ang tunay na sampagita ay maaaring malanta. Ngunit ang diwa nito, ang diwa ng pagiging dalisay at matatag, ay mananatili. Huwag kang matakot. Ang markang ito ay hindi sumpa. Ito ang iyong lakas." Napahawak si Dalisay sa kanyang balikat. Ang tattoo na matagal na niyang itinuring na isang paalala ng kanyang malungkot na nakaraan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ito marka ng kalungkutan, kundi marka ng katapangan. Ang kanyang ama ay isang mandirigma. Bigla, isang pangungusap sa dulo ng kwaderno ang pumukaw sa kanya. Ang mga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Ang halimaw ay nagaanyong tagapagtanggol. Galing siya sa dilim. Ang anino niya ay mahaba. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Halimaw na nag-aanyong tagapagtanggol. Isang pulis? Napatayo siya. Ang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng ito, ano ang ibig sabihin nito? Ang kapatiran, ang kanyang ama, ang babala. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nag-aalangan siyang lumapit at sumilip sa maliit na butas. Ang lalaking tumulong sa kanya sa bar, si Kael. Nakatayo ito sa labas. Ang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang matinding pangangailangan. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Ang boses ay maingat. Hindi sumagot si Kael. Sa halip, sinabi niya ang mga salitang nagpakonekta sa kanilang dalawang magkaibang mundo, sa kanilang dalawang magkahiwalay na nakaraan. "Dalisay,
sabi nito. Ang boses ay mababa at tiyak. Kailangan nating mag-usap tungkol sa probinsya ng Payapa. Ang mga salitang probinsya ng Payapa mula sa bibig ng isang estranghero sa Maynila ay parang kulog sa isang maaliwalas na langit. Hindi alam ni Dalisay kung paano, ngunit alam niyang hindi ito isang pagkakataon lamang. Isang parte ng kanyang isip ay sumisigaw na isara ang pinto at kalimutan ng lahat. Ngunit isang mas malakas na parte, nakagigising lang dahil sa kwaderno ng kanyang ama, ang nagsabing kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pinatuloy niya si Kael. Naupo sila sa dalawang maliit na upuang kahoy sa loob ng kanilang kwarto. Si Sinag ay nasa eskwela pa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Si Kael ang unang bumasag nito. Alam ko, naguguluhan ka. Simula niya. At may karapatan kang hindi magtiwala sa akin. Pero maniwala ka, Dalisay, kailangan mong makinig. Inilabas ni Kael ang isang manipis na folder mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa. Maraming taon na ang nakalipas. Sabi niya, isa akong mamamahayag, isang periodista. May iniimbestigahan akong kaso ng korupsyon sa loob ng kapulisan sa probinsya ng Payapa. Tumingin si Dalisay sa folder. Pagkatapos ay kay Kael. Ang pagiging mamamahayag nito ay nagpapaliwanag sa mga matang mapagmasid. Ang kaso ay tungkol sa isang grupo ng mga opisyal na sangkot sa smuggling at proteksyon ng mga ilegal na gawain. Patuloy ni Kael. Ang pinuno nila, noon pa man, ay isang batang opisyal na mabilis umangat sa ranggo. Isang taong ambisyoso at walang kinatatakutan. Ang pangalan niya ay Dante Lagim. Naramdaman ni Dalisay ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sinubukan naming ilabas ang katotohanan ng kasama kong senior writer. Ang boses ni Kael ay bahagyang nanginig sa alaala. Pero masyado siyang malakas. Masyadong malalim ang mga koneksyon niya. Bago pa namin mailabas ang istorya, pinatahimik kami. Kael paused, swallowing hard. Ang kasama ko, pinatay siya. Pinalabas na isang aksidente. Ako, tinakot nila ang pamilya ko. Kaya tumigil ako. Tumakas ako. Itinago ko ang lahat ng ito. Ibinukas ni Kael ang folder. Sa loob ay mga lumang litrato, mga dokumento, at mga siniping pahayag. Nakita ni Dalisay ang isang mas batang bersyon ni Lagim, mayabang ang ngiti. Ngayon, sabi ni Kael, bakit ako nandito? Dahil nalaman ko ulit ang pangalan niya. At nakita kita. At nalaman ko na ang gulo sa Payapa noon ay konektado sa'yo. Ito na ang pagkakataon ni Dalisay. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang itim na kwaderno ng kanyang ama at ipinatong yon sa mesa, sa tabi ng folder ni Kael. Ang tatay ko, bulong niya. Miyembro siya ng isang grupo, ang Kapatiran ng Payapa. Lumalaban sila sa mga katiwalian doon. Kinuha ni Kael ang kwaderno. Binuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga nakasulat. Nakita niya ang mga drawing, ang mga pangalan, ang mga tala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla, pagkatapos ay pagkaunawa. Ang dalawang magkaibang imbestigasyon, ang isa ay professional, ang isa ay personal, ay nagsasabi ng iisang kwento. Ang Kapatiran, sabi ni Kael, sila ang mga anonymous source namin. Sila ang nagbibigay sa amin ng impormasyon, pero hindi namin sila kilala. Masyado silang maingat. Ang mga magulang ko, sabi ni Dalisay, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sabi nila, na-aksidente sila, nasunog ang bahay namin, pero lagi kong nararamdaman na may mali. Itinuro ni Kael ang isang listahan ng mga pangalan sa folder. Ito ang listahan ng mga taong biglang na-aksidente o nawala noong kasagsagan ng investigasyon namin. Mga posibleng testigo. Dahan-dahang binasa ni Dalisay ang mga pangalan. At sa gitna ng listahan, nakita niya ito.
Ricardo Magdiwang, ang pangalan ng kanyang ama. Sa tabi nito, may annotation sa sulat kamay ni Kael. Witness, fire accident. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang teorya na matagal nang naninirahan sa madilim na sulok ng kanyang isipan, ang takot na hindi niya kayang pangalanan, ay biglang nagkaroon ng anyo. Ang lahat ay kasinungalingan. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at isang bagong tuklas na apoy. Ang tatay ko. Hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Ang tingin sa mga mata ni Kael ay sapat na. Dalisay, sabi ni Kael, ang boses niya ay puno ng isang bigat na matagal na niyang dinadala. Hindi namatay sa sakit o aksidente ang tatay mo. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Pinatay siya. Ang mga salitang pinatay siya ay humiwa sa hangin, mas matalas kaysa sa anumang patalim. Para kay Dalisay, hindi lang yon isang impormasyon. Iyon ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagiging ulila ay hindi pala gawa ng tadhana, kundi ng kasakiman at karahasan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang pagtitiis ay nakaugat sa isang krimen. Paano? Paano ang nanay ko? Halos pabulong niyang tanong, takot sa isasagot ni Kael. Umiling si Kael. Hindi ko alam ang detalye. Ang alam ko lang, nangyari ang sunog ilang araw matapos naming subukang kausapin ang tatay mo. Masyadong malinis ang pagkakatugma, masyadong perpekto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa labas, ang ingay ng Maynila ay nagpatuloy. Busina ng mga sasakyan, sigawan ng mga bata. Ngunit sa loob ng maliit na kwartong iyon, ang oras ay tumigil. Kahit nagulong-gulo ang isip, alam ni Dalisay ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magtrabaho. Ang pag-alam sa katotohanan ay hindi naglalagay ng pagkain sa kanilang mesa. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, na parang isang mekanismo ng depensa laban sa sakit na nagbabantang bumiyak sa kanyang dibdib. May trabaho pa ako. Dalisay delikado. Pigil ni Kael. Ngayong alam mo na, mas lalo kang nasa panganib. Mas delikado kung hindi kakain si Sinag bukas. Sagot niya, isang malamig at matigas na katotohanang mas mabigat kaysa sa anumang banta. Walang nagawa si Kael, kundi ang tumango. Iniwan niya ang folder sa mesa. Basahin mo. Nandyan lahat ng alam ko. Mag-iingat ka. Ang pagtatrabaho sa Alab by Night ng gabing iyon ay isang surreal na karanasan. Ang mga ilaw ay mas nakakasilaw, ang musika ay mas nakakabingi, at ang mga ngiti ng mga customer ay parang mga maskara ng mga halimaw. Ang bawat anino ay tila may hawak na sikreto. Tumingin siya kay Mang Rico, sa mga bouncer, sa mga kasamahan niya. Sino sa kanila ang nakakaalam? Sino ang kasabwat? Nang gabing iyon, naroon ulit si Major Lagim. Nakaupo sa kanyang paboritong pwesto sa sulok. Umiinom mag-isa. Nagmamasid. Ngunit ngayon, ang tingin ni Dalisay sa kanya ay iba na. Hindi na lang ito takot. Mayroon ng halong pagkasuklam. Tinitingnan na niya ngayon ang isang mamamatay tao. Dinala niya ang order nito. Isang baso ng mamahaling whiskey. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag niya ito. Relax ka lang, Dalisay, sabi ni Lagim. Hindi inaalis ang tingin sa baso. Baka matapon mo iyan. Sayang. Hindi sumagot si Dalisay. Tumalikod siya para umalis, ngunit pinigilan siya ng boses nito. Alam mo, nakakainis ang mga multo ng nakaraan, sabi ni Lagim na parang nag-iisip ng malakas. Akala mo na ilibing mo na. Pero bigla na lang sumusulpot, parang isang istorbo mula sa payapa. Natigilan si Dalisay. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya napansin ni Lagim. Kinuha nito ang kanyang telepono at may tinawagan. Dahil sa ingay ng bar, bahagyan nitong inilakas ang kanyang boses.
At dahil malapit si Dalisay, narinig niya ang bawat salita. Oo, ako to, sabi ni Lagim sa kausap. Asikasuhin niyo na yan. Ayoko nang may mga nakakalkal na lumang basura. Oo, ang kaso noon, ang pamilyang yon, nakakainis. Pati ba naman yung 2 ulila? Kailangan ko pang problemahin. 2 ulila. Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang bala. Oo, yung babae, nandito mismo sa pamamahala ko. Trabahador ko. Ang tanga, hindi niya alam kung sino ako. At ang mas nakakatawa, tumawa si Lagim ng mahina. Isang tunog na nagpayelo sa dugo ni Dalisay. Mayroon din siyang tattoo. Parehong-parehong bulaklak na katulad ng sa tatay niya. Kailangan nang linisin ang kalat na to bago pa kumalat. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Dalisay ay gumuho. Hindi lang pala sangkot si Lagim. Hindi lang pala niya kilala ang pumatay sa ama niya. Siya, si Dante Lagim, ang demonyong gabi-gabi niyang sinisilbihan. Ang halimaw na bumabastos sa kanya. Ang taong nasa likod ng lahat ng kanyang paghihirap mula sa probinsya hanggang sa Maynila. Siya mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sa sobrang bigla, nabitawan ni Dalisay ang hawak niyang tray. Ang tunog ng nabasag na baso ay narinig sa buong bar. Mas malakas kaysa sa musika. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang tanging mga mata na mahalaga ay ang kay Lagim. Nakita nito ang nabasag na baso at pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Nakita nito ang itsura ng kanyang mukha, ang pagkabigla, ang takot, ang realisasyon, ang laso ng katotohanan ay kumalat sa kanyang buong mukha. Ang nangiti sa mukha ni Lagim ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanganib na pagkaunawa. Narinig niya. Naiintindihan na niya. Tumayo si Lagim at sa sandaling iyon, alam ni Dalisay na hindi na ito isang laro ng pusa at daga. Isa na itong laban para sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Itinulak niya ang sinumang nakaharang, tinabig ang mga mesa at tumakbo palabas ng Alabay Night patungo sa kadiliman ng gabi. Ang tanging dala ay ang katotohanang mas mabigat pa sa kamatayan. Ang takbo ni Dalisay ay hindi lang pagtakas mula sa bar. Ito ay pagtakas mula sa isang multo na sa wakas ay nagkaroon ng mukha. Bawat paghinga niya ay punit-punit. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang tainga. Ang mga ilaw ng syudad ay naging mga nagliliwanag na guhit habang tumatakbo siya ng walang direksyon. Ang tanging nasa isip ay ang mukha ni Lagim. Ang pagkaunawa sa mga mata nito, ang kasiguraduhan na alam na niya. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Sinag. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Kael. Kael! Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay basag sa pagitan ng mga paghinga. Nalaman niya. Alam niyang alam ko na. Dalisay, nasaan ka? Kumalma ka. Sabi ni Kael sa kabilang linya. Ang boses nito ay biglang naging alerto at seryoso. Hindi ko alam. Tumakbo lang ako. Si Sinag. Kael, si Sinag. Nandito ako malapit sa apartment niyo. Mabilis na sagot ni Kael. Sinusubukan kong bantayan mula sa malayo. Huwag kang pumunta dito. Masyadong halata. Makinig ka. Pumunta ka sa may istasyon ng bus sa kanto ng EDSA. Magtago ka sa karamihan. Papunta na ako dyan. Sinunod ni Dalisay ang utos. Naghalo siya sa agos ng mga taong nag-aabang ng masasakyan. Ginagawa ang kanyang sarili na maliit at hindi kapansin-pansin. Bawat lalaking nakatingin sa kanyang direksyon ay tila tauhan ni Lagim. Bawat sasakyang bumabagal ay tila isang panganib. Samamantala, mabilis na kumilos si Kael. Alam niyang wala silang oras. Una niyang tinawagan si Benjo. Benjo, nangyari na. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Alam na ni Lagim. Ang babae at ang kapatid niya
nasa panganib. Sinasabi ko na nga ba, sagot ni Benjo, may pag-aalala sa boses. Saan kayo? Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Benjo, meron ka bang lugar? Kahit isang gabi lang, isang lugar na malinis. Nag-isip si Benjo. Mayroon. Isang lumang bahay ng tiyahin ko sa may bandang Marikina. Walang nakatira. I-text ko sa iyo ang address. Kay El, doblehin mo ang pag-iingat mo. Pagkababa ng telepono, umakyat si Kael sa apartment ni Dalisay. Ginising niya si Sinag na naguguluhan. Sinag, kailangan nating umalis. Susunduin natin si Ate Dalisay mo, sabi ni Kael sa pinakamahinahon niyang boses. Mabilis silang umalis, dala lang ang iilang mahahalagang gamit. Habang pababa sila, nakita ni Kael ang isang itim na kotse na walang plaka na nakaparada sa kabilang kalye. 2 lalaki ang nasa loob. Nagmamasid, hindi na sila lumingon. Nang magkita sila ni Dalisay sa istasyon ng bus, ang yakap ng magkapatid ay puno ng takot at lunas. Sa loob ng kotse ni Kael, habang binabagtas nila ang daan patungo sa Marikina, walang nagsasalita. Ang bigat ng sitwasyon ay sapat na. Nang sumunod na araw, sinubukan nilang magkunwaring normal, pero alam nilang binabantayan na sila. Isang hapon, habang pauwi si Sinag mula sa pinakamalapit na tindahan, isang motorsiklo ang biglang humarurot sa kanyang harapan. Sinadya itong idikit sa kanya. Sapat lang para matumba siya at magasgasan ang kanyang mga tuhod. Hindi huminto ang motorsiklo. Nagpatuloy lang ito sa pag-alis. Nang gabing iyon, nakatanggap si Dalisay ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato lang ang laman nito. Litrato ni Sinag, kinunan mula sa malayo habang naglalakad mag-isa. Walang salita, pero ang mensahe ay mas malinaw kaysa sa anumang banta. Alam namin kung nasaan kayo. Kaya naming kunin ang pinakamamahal mo kahit anong oras. Iyon na ang huling patak. Hindi na tayo pwedeng magtago, Kael, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa determinasyon. Habang nagtatago tayo, sila ang may kontrol. Kailangan natin silang labanan. Alam ni Kael na tama siya. Ang pagtakas ay pansamantala lang. Kailangan nila ng armas. At ang tanging armas na meron sila ay ang katotohanan. May isa pa akong kilala, sabi ni Kael. Matapos ang mahabang pag-iisip, isa siyang pulis. Matino. Isa sa mga iilan na naiwan. Galit din siya kay Lagim, pero takot kumilos ng mag-isa. Baka kung meron tayong matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ito na ang kanyang huling baraha. Habang tinatawagan niya ang kanyang huling kakampi sa loob ng police force, hindi nila alam na si Lagim ay may sarili ng plano. Hindi na siya kontento sa pananakot. Kailangan niyang tapusin ang problema ng isang beses at para sa lahat. Kailangan niyang gawing kriminal ang biktima. Tumawag ang kontak ni Kael. Ang boses nito sa kabilang linya ay nagmamadali at puno ng panganib. Kael, narinig ko ang plano. Sabi nito, halos pabulong. Mag-i-stage sila ng by-bus operation. Isang setup. Gagamitin nila ang babae. Itatanim nila ang droga sa kanya sa loob mismo ng bar. At mangyayari yon mamayang gabi. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kanilang munting taguan. Isang bitag. Isang perpektong plano para patahimikin si Dalisay habang buhay, hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang pangalan at pagkulong sa kanya. Hindi, mariing sabi ni Kael habang naglalakad pabalik-balik sa silid. Hindi ka pupunta. Masyadong delikado. Maghahanap tayo ng ibang paraan. Anong paraan, Kael? Sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Isang katahimikang matatagpuan sa gitna ng isang bagyo. Magtatago habang buhay? Hihintayin na lang natin na may mangyaring masama kay Sinag? Hindi. Lumapit siya kay Kael at hinawakan ng braso nito
para patigilin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon. Kung alam nilang pupunta ako, ibig sabihin magiging kampante sila. Hindi nila aakalain na lalaban ako. Paano ka lalaban, Dalisay? Pulis ang kalaban mo. Sila ang batas. Kung minsan, kailangang labagin ang batas para makamit ang hustisya, sabi ni Dalisay, mga salitang hindi niya inakalang kaya niyang sabihin. Ang dating maamo at tahimik na babae ay nawala na. Ang nasa harapan ni Kael ngayon ay anak ng kanyang ama, isang mandirigma. Nakita ni Kael ang determinasyon sa mga mata nito. Ito ang parehong apoy na minsan na niyang nakita sa mga mata ni Mang Tony, ang parehong apoy na pinatay sa loob niya. Ngayon, sa pamamagitan ni Dalisay, muli itong nag-aalab. Kung gagawin mo to, sabi ni Kael, kailangan natin ng plano. Kailangan natin ng ebidensya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang bagay na kasing liit ng isang butones, isang voice recorder. Itago mo to sa damit mo. Kailangan mo siyang paaminin, Dalisay, kahit isang pangungusap lang na magdudugtong sa kanya sa nakaraan. Ang kanilang pag-uusap ay naging isang emosyonal na pagtatalo. Ayaw pumayag ni Kael, ngunit sa huli, ang katigasan ni Dalisay ang nanaig. Hindi ito paghihiganti, Kael, sabi niya bago umalis. Ang kanyang mga mata ay malumanay. Ito ay para sa hustisya, para sa mga magulang ko, para kay Sinag, para hindi na siya lumaki sa isang mundong pinamumunuan ng mga tulad ni Lagim. Hinawakan ni Kael ang kanyang mga kamay. Babalik ka, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang utos. Tumango si Dalisay. Oo, babalik ako. Ang pagpasok ni Dalisay sa Alab by Night ay parang pagpasok ng isang tupa sa lungga ng mga lobo. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Mang Rico na agad na may tinawagan sa telepono. Ilang sandali lang, dumating si Major Lagim. Ang nangiti sa mukha nito ay ngiti ng isang mananalo. Tingnan mo ngayon naman, sabi ni Lagim, papalapit sa kanya. Ang daga, bumalik sa sarili niyang bitag. Akala ko ba matalino ka, Dalisay? Nandito ako para magtrabaho, Major, sagot ni Dalisay. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Hindi. Nandito ka dahil wala ka ng ibang mapupuntahan, tumawa si Lagim. At dahil dyan, meron akong regalo sa'yo. Isang permanenteng solusyon sa mga problema mo. Dinala siya ni Lagim sa stockroom sa likod, ang lugar kung saan unang nagsimula ang lahat. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang nagbabantay sa pinto, walang daan para makatakas. Naaalala mo ang probinsya niyo? Simula ni Lagim, dahan-dahang umiikot sa kanya. Payapa, nakakatawang pangalan. Dahil wala namang payapa doon, lalo na para sa mga taong masyadong matapang, tulad ng tatay mo. Pinindot ni Dalisay ang maliit na recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Ito na. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala silang kasalanan. Kasalanan? Humalakak si Lagim. Ang kasalanan nila ay ang pagiging sagabal. Sagabal sa progreso. Sagabal sa akin. At ikaw. Ikaw ang huling piraso ng basura na kailangan kong walisin. Mabubulok ka sa kulungan, sabi ni Dalisay. Ang tapang ay nagmumula sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon siya. Ako? Makukulong? Tanong ni Lagim. Tingnan natin. Sumenyas ito sa isa sa kanyang mga tauhan. Lumapit ito kay Dalisay. May hawak na isang maliit na plastic sachet na may lamang puting pulbos. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw ang drug pusher. At ako ang magiting na pulis na nakahuli sa'yo. Isang magandang istorya, hindi ba? Inihanda ng tauhan na ilagay ang droga sa bulsa ni Dalisay. Pumikit si Dalisay naghihintay, ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng lalaki sa kanya, bang! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Bang!
Ang pinto ay bumukas ng may malakas na puwersa. Bumuhos sa loob ang isang grupo ng mga pulis na naka-full gear, pinamumunuan ng isang pamilyar na mukha. Ang kontak ni Kael. "Walang gagalaw! Pulis!" Sigaw ng pinuno. Natigilan sila Gim at ang kanyang mga tauhan. Ang kanilang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla. "Ano ang ibig sabihin nito?" Sigaw nila Gim. "Sino kayo?" "Major Dante Lagim," sabi ng pinuno. Habang papalapit ang kanyang mga tauhan para posasan ang mga tauhan ni Lagim. "Inaaresto ka namin para sa tangkang panananim ng ebidensya at sa ilalim ng investigasyon para sa maraming iba pang kaso." Tumingin si Lagim kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagtataksil. "Ikaw?" Ngunit bago pa siya makakilos, ang ilaw sa buong bar ay biglang namatay. Isang malawakang blackout. Sa gitna ng kaguluhan at dilim, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng putok ng baril sa gitna ng kadiliman ay nagdulot ng mas malakas na sigawan at kaguluhan. Naramdaman ni Dalisay na may humila sa kanya pababa sa sahig. Isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang pagsigaw. "Dalisay, ako to." Bulong ng isang pamilyar na boses sa kanyang tainga. "Si Kael." "Paano ka? Hindi kita kayang iwanang mag-isa." Sagot nito. Ang boses ay mahigpit. "Manatili ka lang sa baba." Ilang sandali pa, bumalik ang mga emergency lights ng bar, nagbibigay ng isang mahina at pulang liwanag sa buong lugar. Ang eksena ay puno ng kalituhan. Ang mga customer ay nagtatakbuhan palabas. Ang mga pulis ay sumisigaw ng mga utos. At sa sahig, ilang talampakan mula sa kanila, nakahandusay si Major Dante Lagim. May tama ng bala sa balikat, hawak ang braso habang sumisigaw sa sakit. Sa tabi niya, nakatayo ang pinuno ng raiding team. Ang baril ay nakatutok pa rin. Tangkang pagtakas at pag-agaw ng baril, anunsyo ng pinuno sa kanyang mga tauhan. Ang boses ay matigas at may awtoridad. Malinaw na sinamantala ni Lagim ang blackout para lumaban, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang nilalapitan at pinoposasan si Lagim, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang galit. "Hindi pa tayo tapos," sigaw niya kay Dalisay habang kinakaladkad siya palabas. "Hindi pa to tapos." Ngunit ang kanyang mga banta ay parang hangin na lang. Ang anino na matagal nang bumabalot sa buhay ni Dalisay ay sa wakas, kinaladkad na papalayo patungo sa liwanag. Nang matapos ang kaguluhan, tumayo si Dalisay. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Naramdaman niya ang mga braso ni Kael na pumalibot sa kanya. Isang yakap na puno ng ginhawa at proteksyon. "Tapos na," bulong ni Kael. "Tapos na, Dalisay." Isinandal ni Dalisay ang kanyang ulo sa dibdib nito at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Luha ng takot, ng galit at higit sa lahat, ng napakalaking ginhawa. Ang maliit na voice recorder na ibinigay ni Kael ay nasa kamay na ng mga pulis. Ang pag-amin ni Lagim tungkol sa kanyang ama, tungkol sa pagiging sagabal nito, ay naitala ng malinaw. Ito ang naging bakal na ebidensya na nagdugtong sa lahat. Dahil sa operasyon, ang Alab by Night ay pansamantalang isinara. Ang takot na matagal nang namamayani sa lugar na yon ay nabasag. Ang mga empleyado na dati takot magsalita ay isa-isang lumapit sa mga pulis. Si Mang Rico, sa takot na madamay, ang unang nagbigay ng testimonya tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Lagim sa loob ng bar. Ang iba pang mga babae na naging biktima rin ng pang-aabuso ni Lagim ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Bumubuo ng isang koro ng mga boses na matagal nang pinatahimik. Kinuha ni Kael ang kanyang lumang laptop sa loob ng isang maliit na coffee shop kinabukasan habang natutulog ng mahimbing si Sinag sa isang upuan sa tabi niya at si Dalisay ay tahimik na humihigop ng mainit na tsokolate. Sinimulan niyang i-type ang kwento. Hindi ito isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng katatagan.
Ang kwento ni Dalisay, ang kwento ng kapatiran ng payapa, ang kwento na dapat niyang isinulat maraming taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya, hindi na pinipigilan ng takot o ng pait ng nakaraan. Bawat letra ay isang hakbang papalayo sa dilim. Nang mailathala ang kanyang artikulo online, sa tulong ng mga dati niyang kasamahan, mabilis itong kumalat. Ang kwento ni Dalisay Magdiwang ay naging viral. Ang tattoo na sampagita sa kanyang balikat ay hindi na lang isang simbolo ng paglaban ng kanyang ama, kundi naging simbolo na rin ng pagbangon para sa marami. Ngunit sa gitna ng dahan-dahang pag-usbong ng tagumpay, isang anino pa rin ang nananatili. Isang tawag ang natanggap ni Kael mula sa kanyang police contact. "Kael, magaling ang ginawa niyo," sabi ng opisyal. Maraming bumagsak kasama ni Lagim pero hindi pa tapos ang laban. Nakakuha siya ng isang napakagaling na abogado. At sinabi ng abogado na meron silang isang surprise witness na magpapatunay na lahat ng ito ay isang malaking setup laban sa isang tapat na alagad ng batas. Napatingin si Kael kay Dalisay na ngayon ay nakangiti habang pinapanood ang natutulog na si Sinag. Ang kapayapaan sa mukha nito ay isang bagay na napakasarap pagmasdan at gagawin niya ang lahat para hindi na ito muling mawala. Ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan nilang harapin ang huling pagsubok, hindi sa madilim na eskinita o sa loob ng isang bar, kundi sa lugar kung saan ang katotohanan ay dapat mananaig, sa loob ng korte. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa maingay at magulong mundo kung saan unang nag-cruise ang landas ni Dalisay at Lagim. Nakaupo si Dalisay sa witness stand, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Sa kanyang harapan, si Dante Lagim nakasuot ng malinis na damit. Ang braso ay nakasling pa at sa tabi nito ay isang matalim tumingin na abogado. Ang itsura ni Lagim ay hindi na itsura ng isang halimaw sa dilim, kundi ng isang biktimang inaakusahan. Ang mga naunang araw ng paglilitis ay isang emosyonal na pahirap. Paulit-ulit na ipinarinig ang recording kung saan inamin ni Lagim ang kanyang mga kasalanan. Isa-isang tumestigo ang mga dating empleyado ng Alab by Night. Ngunit ang abogado ni Lagim ay magaling. Pinalabas niya na ang recording ay maaaring edited, na ang mga testimonya ay galing sa mga disgruntled employees na may galit sa kanyang kliyente. Ngayon, si Dalisay na ang nasa gitna ng lahat. "Miss Magdiwang," simula ng abogado ni Lagim. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. "Hindi ba totoo na ikaw ay may malaking galit kay Major Lagim dahil sa pagdidisiplina niya sa iyo sa trabaho?" "Hindi po yan totoo," sagot ni Dalisay. Ang boses ay matatag. "Hindi ba totoo na ikaw ay nakipagsabwatan sa dating mamamahayag na si Kael Alpas, isang taong may personal na galit sa aking kliyente para siraan siya?" "Ang sinasabi ko po ay ang katotohanan. Ang bawat tanong ay isang patibong, isang pagsubok na baluktutin ng katotohanan at gawin siyang isang sinungaling, isang naghihiganting babae." Tumingin si Dalisay kay Kael na nakaupo sa likod at sa tabi nito ay si Sinag. Ang kanilang presensya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, "Manatili kang Dalisay, kahit anong putik ang ihasik sa iyo ng mundo." Huminga siya ng malalim at sinalubong ang mga mata ng abogado. Matapang at walang takot, isinalaysay niya ang lahat. Ang panggigipit sa bar, ang pagtuklas niya sa kwaderno ng kanyang ama, ang banta sa buhay ni Sinag, at ang gabing tinangka siyang i-set up. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang taong pagod ng matakot. Halos masira ang depensa ng abogado, ngunit meron pa siyang huling baraha. "Your Honor," sabi ng abogado, "we would like to call our surprise witness to the stand. Ang taong magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano. Tinatawag namin si
Mr. Rico Santos. Si Mang Rico, ang manager ng bar. Pumasok si Mang Rico sa courtroom. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at hindi siya makatingin ng diretsyo. Tumingin siya kay Lagim na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango na puno ng babala. Sa ilalim ng panunumpa, nagsimula siyang magsinungaling. Sinabi niya na si Dalisay ay isang problemadong empleyado. Sinabi niya na narinig niya si Dalisay at Kael na nagpaplanong pabagsakin si Lagim. Ang bawat salita niya ay isang pako sa kabaong ng hustisya. Naramdaman ni Dalisay ang paghihina ng kanyang loob. Ito na ba ang katapusan? Sa huli, ang kapangyarihan at pera pa rin ba ang mananalo? Pagkatapos ng testimonya ni Mang Rico, oras na para sa cross-examination ng taga-usig. Mr. Santos, simula ng prosecutor, sinabi niyo na si Miss Magdiwang ay isang masamang empleyado. Ngunit ayon sa records ng bar, sa loob ng 2 taon, wala siyang kahit isang absent o lay. Paano niyo yon maipapaliwanag? Hindi nakasagot si Mang Rico. Mr. Santos, may pamilya ka ba? Opo. Nautal na sagot ni Mang Rico. May asawa po ako at 2 anak. At mahal mo sila, tama? Opo. Ang prosecutor ay lumapit sa kanya. Kung gayon, Mr. Santos, tatanungin kita. Habang nakaupo ka dyan, sa ilalim ng panunumpa, sa harap ng Diyos at ng batas, ano ang mas mahalaga sa'yo? Ang kaligtasan ng iyong pamilya na binabantaan ng isang makapangyarihang tao o ang katotohanan? Ang tanong ay tumama kay Mang Rico na parang kidlat, katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakita niya si Lagim. Ang mga mata nito ay nagbabaga sa galit. Pagkatapos, tumingin siya kay Dalisay. Nakita niya sa mga mata ng dalaga hindi ang galit o paghuhusga, kundi ang pag-unawa. Nakita niya ang isang kapwa-biktima. Huminga ng malalim si Mang Rico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Lahat ng sinabi ko kanina ay kasinungalingan. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Pinilit lang ako. Patuloy ni Mang Rico. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Tinakot niya ang pamilya ko. Ang lahat ng sinabi ni Miss Dalisay, lahat ng yon ay totoo. Iyon na ang huling dagok. Ang testimonya mula mismo sa sariling saksi ni Lagim ang nagdiin sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon, bumalik ang korte. Ang lahat ay tumayo. Sa kasong ito, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang korte ay napatunayang si Mr. Dante Lagim ay guilty. Ang salitang guilty ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na napigilan ni Dalisay ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng tagumpay. Niyakap niya si Kael, na niyakap din siya ng mahigpit. Tumingin siya kay Sinag, na nakangiti sa kanya. Sa wakas, ang laban ay tunay na nagwakas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng Maynila ay naroon pa rin. Ngunit para kay Dalisay, ang tunog nito ay iba na. Hindi na ito tunog ng panganib o pagtitiis. Ito na ngayon ang tunog ng isang pangako, ng isang bagong umaga. Hindi na siya nagtatrabaho sa Alab by Night na tuluyan ng isinara. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na coffee shop sa umaga, isang lugar na amoy kape at bagong lutong tinapay sa halip na alak at sigarilyo. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na. Umaabot na sa kanyang mga mata. Ang maliit na apartment nila ay pinalitan ng isang mas maliit ngunit mas maaliwalas na paupahan malayo sa barangay Silangan. Mayroon itong bintana na nasisikatan ng araw tuwing umaga. Mula sa bintanang yon, madalas niyang pinapanood si Sinag na naglalaro sa labas kasama ang mga bagong kaibigan. Naka-uniforme, bitbit ang bag na puno ng mga libro at pangarap. Nakapag-aral na muli ang kanyang kapatid. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng isang maliit na paso ng sampagita,
Sa kanilang bintana, may kumatok sa pinto. Si Kael. May dala itong isang bayong na puno ng mga gulay at prutas at isang mainit pa na supot ng pandesal. Naging regular na bisita na siya sa kanilang bagong tahanan. Ang dating madilim at magulong apartment ni Kael ay unti-unti na ring nagkakaliwanag at ang mga lumang dyaryo ay napalitan na ng mga bagong isinusulat niyang artikulo. Bumalik na siya sa pagsusulat, hindi na para maghukay ng kasamaan, kundi para maghanap ng mga kwento ng pag-asa. Mukhang masaya ang bulaklak mo, bati ni Kael. Nakangiti habang tinitingnan ang halaman. Masaya rin kasi ang nag-aalaga, sagot ni Dalisay, isang ngangiting gumanti sa kanya. Nang sumunod na Sabado, tinupad nila ang isang pangakong matagal nang dapat gawin. Bumiyahe silang tatlo, si Dalisay, si Kael at si Sinag, pabalik sa probinsya ng Payapa. Ang lugar ay halos hindi na niya makilala. Ang dating takot na bumabalot sa bayan ay napalitan ng isang bagong sigla. Ang kwento ng pagbagsak ni Lagim at ng kanyang sindikato ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na manindigan. Ang kapatiran ng Payapa ay hindi na isang lihim na samahan, kundi isang kilalang kooperatiba na tumutulong sa mga magsasaka. Dumalaw sila sa sementeryo. Ang puntod ng kanyang mga magulang ay simple lang, ngunit malinis. Inilapag ni Dalisay ang isang palumpon ng sariwang sampagita sa ibabaw nito. Itay, inay, bulong niya. Payapa na po, nakauwi na kami. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang pagtanggap na sa wakas ay nagsara na ang isang masakit na kabanata ng kanyang buhay habang pinapanood nila si Sinag na naghahabulan ng mga tutubi. Sa di kalayuan, lumapit si Kael at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Isang tahimik na pangako na hindi na nila kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Sa tingin mo, ano na ang susunod? Tanong ni Kael. Tumingin si Dalisay sa malawak na bukirin, sa asul na langit at sa kanyang kapatid na tumatawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang balikat, sa tattoo ng sampagita. Hindi na ito mukhang malungkot. Mukha na itong isang simbolo ng lakas, isang paalala na kahit ang pinakamaliit na bulaklak ay kayang sumibol kahit saan. Hindi ko alam, sagot niya. Hinigpitan ng hawak sa kamay ni Kael. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako takot alamin. Magkasama silang nanood sa paglubog ng araw. Ang gabi ay darating, tulad ng dati. Ngunit alam nilang dalawa na pagkatapos ng bawat dilim, laging may bagong simula, isang bagong umaga na puno ng pag-asa at liwanag. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsama sa amin sa kwento ng buhay ni Dalisay, ang alab ng Dalisay. Naway nag-iwan ito sa inyo ng isang aral na ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa kung paano tayo lumalaban, kundi sa kung paano tayo bumabangon pagkatapos masaktan at kung paano tayo natututong magtiwala at magmahal muli. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang marka, ngunit nasa sa atin kung paano natin ito gagawing simbolo ng ating katatagan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming kwento para sa araw na ito. Ano pong masasabi ninyo sa paglalakbay ni Dalisay at Kael? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam